chapter 3, verse 12 hanggang verse 14. Ito yung ating po pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Ito po ang ating umatutunghayan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po sa mga account na ito, sa mga talata po na ito, Panginoon Diyos, na tinugan ng iyong lingkod sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang karanasan, Panginoon, patungkol po sa iyong kabutihan sa kanyang buhay. At hayaan mo, Panginoon, na ang mga talatang ito na aming pong binasa, ito po, O Diyos, ay iyong pong lapatan na naangkop na mensahe sa aming pong kalagitnaan. Ilagay ko po sa matabang bahagi na aming pong mga puso at kung ano man po ang nais mo pong ipahayag sa amin. Ito, Panginoon, ay aming pong mapagbulay-bulayan, may isa pamuhay upang sa ganun, Panginoon, makamtan po namin ang tunay na biyaya, grasya mula sa iyo. Salamat po sa katugunan ng aming po mga panalangin. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, panampakan natin ng Lord. Biyaya dito ng Panginoon. Nakasama po natin si Ma'am Rosas. From galing lang po, kakauwi lang, galing na abroad, nagbakasyonista po siya. So welcome po, yung nanay ni Brother Bernard. Okay, so proper goal setting in life. Proper goal setting in life. Yan po yung ating pong pag-usapan sa umaga po ito. Kasi po, madalas po, meron tayong mga goal, no? Pero minsan, yung goal po natin ay sariling goal, o yung goal natin ay goal naman ng iba, At minsan ay yung goal natin ay mga personal ambition na hindi po talaga naangkop sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya in biblical perspective, biblical point of view, ito po isang lingkod ng Diyos na nagsalita o nagsabi sa kanyang kapanahunan na sabi niya nga sa English version, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward for what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Si Pablo po, alam niya ang tamang kahulugan. Alam niya ang tamang perspektibo. Alam niya ang dapat na maging layunin ng isang tao habang siya ay nabubuhay pa. At yung layunin niya ay iniangkla niya sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya para maging tama ang ating pong mga perspektibo, mga layunin sa ating pong mga buhay, katulad po ni Pablo,
kailangan din po natin talagang iangkla sa kalooban ng ating Panginoon. So, sabi nga, it describes not only what He had done previously, but also where He was going on ahead, of course. At dahil diyan, Paul was endured hardship. Amen? Nalagpasan niya yung mga sagabal. Nalagpasan niya yung mga balakid. Nalagpasan niya yung mga tinatawag na mga mabibigat na mga problema sa kanyang buhay. So, sa kabila po ng meron pong mga mabibigat na karanasan sa biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos, ito po ay masaya niyang napagtagumpayan. Amen? Kaya alam ko po, 3 araw na nga lang po, sabi ko po, matatapos na po ang 2025. And we are looking forward 2026. Hindi ko po alam ang mga struggles. Hindi ko po alam ang mga kinasukan ninyo, mga mabibigat na problema. Pwedeng personal, o pwedeng family, o pwede pong yung mga tao sa atin pong mga kapaligiran. So, o kaya sakit at karamdaman, o kaya ay financial problem, relational problem, everything. Pero sa tulong po at biyaya at grasya ng Panginoon Diyos, sabi ko nga sa inyo, sa kabila ng lahat ng mga mabibigat na mga suliranin na ating pong kinaharap ng taon na 2025, ayan po, isa ka ngayon na nakaupo ngayon diyan para sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos. Amen. Luwalhatikin ang ating Panginoon Diyos. At ako'y naniniwala sa taon ng 2026 dahil kasama ka ngayon. Ikaw ay isa sa bibigyan ng dakilang grasya at biyaya ng ating Panginoon sa taon ng 2026. Amen. Malakpak, yung po mga naniniwala ng malakas kay Lord. Okay, puntahan natin si Pablo. Kasi nga magsiset tayo ng goal. Dapat yung goal na i-set up natin, it is or is it in according to the will of God. Pag-usapan po natin sa tema, setting our goals according to God's will. O sa ibang salita, how to set our goals according to God's will. Diba meron iba-iba mga last time pinag-usapan po natin, merong 4 wheels. Sino pa nakakaalala ng 4 wheels? 4 na gulong? Yeah. Hindi po, yung 4 wheels, kung pwedeng my wheel, di ba? O kaya other wheel, o kaya Satan's wheel, ito lang yun, di ba? At yung pinaka-pang-4, God's will. Yun. Kaya iba-ibang will, no? Kaya dapat po maiangkla natin yung will ng Panginoon. Sa trabaho natin, dapat kalooban ng Diyos. Amen? Sa buhay natin, dapat kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, sa ating celebration, tapos na yung Christmas. No? Dapat kalooban ng Diyos. Amen po ba? Dapat matutuwa ang Panginoon. Kaya nga, meron pang isa New Year celebration. Hindi ko po alam kung paano nyo i-celebrate yan. Pero dapat po kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, meron 3 bagay ang pag-usapan po natin. How to set our goals according to God's will. Unang-unang bagay na itinuturo ng aklat na ito, ng mga talata na ito, sa talatang 13, C, ang sabi po diyan, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind. So, meaning to say,
Nasabi nga dito, one thing I do. Ano yung pinapagawa? O ano ang kanyang ginagawa? Ibig sabihin, sabi nga, kalimutan yung mga nakaraan. In other words, talikuran ang kahapon. Hindi ko po alam kung ano-ano ang mga tinatawag na mga kamalian ninyo sa buhay. Hello? Meron po ba kayo mga nagawang mali? No? Yung tinatawag na our past mistakes. Tama ba? So, minsan kahit anong diretso ng lakad natin some other day, some other time ng buhay po natin, sumasablay tayo. Tama ba? Ang mahirap niya kung ikaw ay hari ng sablay. Iba po yung hari ng sablay di ba? At ang mahirap niyan, kung nagkamali ka na, at pagkatapos na magkamali ka, uulit-ulitin mo yung pagkakamali mo. Yan po ay hindi po angkop o hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng mga talata na ito? Forget the past means letting go. No? I-let go mo na. Kumbaga sa ano? Kung ano yung mga ginagawa mong mali, let go. Kung ano yung pangit na relasyon, let go. No? Kung ano yung mga nakakasira sa katawan mo, let go. Di ba? So, kailangan po natin ibig sabihin, pakawalan. Amen po ba? Mahirap kasi pagka hindi mo pinakawalan yung mga mistakes na yan, pag in-enjoy mo yung mga mistakes na yan, yung mga kamalian na yan, yan po ang magdadala sa iyo doon sa tinatawag na siphayong buhay. Are you with me? So, forget the past means let go of our past mistakes. Sino po yung mga hindi nagkamali ng taon na 2025? Sino yung perfect? Diba? Wala namang perfecto pa sa atin. Tama po ba? May mga pagkakamali. May mga maling ginawa. Meron mga maling desisyon. Meron mga maling in-enjoy. No? But by the grace of the living God, ang nais po ng Panginoon, magkaroon tayo ng tinatawag na New Year's resolution. Hello? So, lahat ng mga mali, lahat ng mga pangit sa buhay mo, lahat ng mga hindi naaangkop sa buhay mo, ito po ay dapat na nating iwaksi. Amen po ba? Dapat na nating itigil. No? Or else, kapag ka nagmatigas tayo, sabi ko nga ito po ay para bagang ang pananatili sa paggawa na hindi maganda. Ito po ay para bagang paglaban doon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At wala po sino mang lumaban sa kalooban ng Diyos na nagtagumpay. Hello? Lahat po na kumakalaban kay Lord, sila po ay pawang mga naging casualty. Hello? Kaya dapat po natin ipaayos talaga. Ano pa yon? Sabi nga, not dwelling on failures or regrets. Yun po yung una na dapat po natin na ilagay sa atin po mga kaisipan. Yung bang, kasi pagka ikaw nagkamali, parang ayaw na umusan. Tama ba? Ibig sabihin, halimbawa, ikaw po ay nag-exam at hindi ka nakapasa. Ano na magiging damdamin mo? Wala na akong pag-asa. Di ba? Ayaw ka na magpatuloy. O kaya nanligaw ka, mahal na mahal mo yung nililigawan mo, busted ka. O, matandang binata na lang ako. O matandang dalaga na lang ako. Kasi, hindi na ako makapag-move on. So, ito po ay mga itinuturo po ng kanya po mga salita. Sabi nga, forgetting what lies behind. Lalong-lalo na po yung mga pangit talaga na mga nagawa po natin. Itakwil, iwaksi, tanggalin, alisin. Pag nag-alis ka, meron ka ilalagay. Tama po ba? Hindi po pwede na mag-aalis ka na hindi ka maglalagay. Pagka hindi ka naglagay dyan,
At ang lagay natin mga mabubuting bagay, hindi po makakabuti sa atin kapag hindi po natin ilagay ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa ating po mga buhay. Amen? So, our past success, isa pa po yan. So, ibig sabihin, not resting on our laurels, our achievements, or recognition. So, isa rin pala sa ano po natin yan, na maging pananaw po natin yung mga bagay na ito na hindi po tayo maging kampante. No? Na ito na yung naabot ko, ito na yung mga achievements ko, ito na yung okay na ako rito. Di ba? At yung iba naman, naging matagumpay nung una, pagkatapos po bandang huli, yung kanya po mga pinagagawa nung una ay hindi niya na po naipagpatuloy. Amen? So, kailangan po, sabi mo sa katabi mo, kailangan mag-move on. No? Move in progress. Yan. Kaya itong mga katabi, kaharap po natin ang mga na ito, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Sa kanila pong mga buhay. Hindi natin alam kung magiging mayor pa itong mga to. Whatever. Di ba? Basta, ang kailangan lang po, gawin po natin kung ano po pinapagawa ng ating Panginoon Diyos. At ang susi lang po talaga, tanggalin yung mga bagay na ginagawa natin na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kapag meron tayong ganyan mga pananaw, tiyak po ang tagumpay. So, forgetting what lies behind. Ibig sabihin, talikuran ang kahapon. Mga magagandang karanasan, huwag na po tayo masyado mag-relate doon. Dapat ako'y naniniwala na meron pa pong mas mga magagandang karanasan na ipapagawa. No? Inihahanda ang Diyos sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, kung nakaranas na kayo ng mga magagandang karanasan ng 2025, sabi mo sa katabi mo, more. Amen? So, kaya ipag-pray niyo po kami, no? By January 6 hanggang 13, nasa Taiwan po kami. Diba? Bagong karanasan po ito. Kaya, hindi ko alam, by 2026, makarating ako ng Amerika. Are you with me? Oh, workout namin ang Israel. Oh, yan po yung mga, kumbaga sa hindi lamang tayo pang barangay, yan po ba? Hindi naman tayo pang Caloocan. Marami pa po ang po pwedeng ipagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya even mistakes yan, mga kamalian yan, forget about that. Amen. No? O kaya yung mga success na yan, ako'y naniniwala, kung nag-success ka ngayon, mas lalo kang magiging successful. Iwala at grasya ng ating Panginoon Diyos. God all be the glory. Kaya si Mata, yan nga, agagaling ng Canada na po. Canada, dahil lang ng Canada. Okay, ano ba? Ang dapat na talikuran. Ano ba ang dapat na kalimutan? Yung pong mga tinatawag na past hurts. Yan. Kahapon nga, nagkukwento yung isa nating meron daw hinawakang kaso. Ang nagre-reklamo asawa ng pastor. Tama ba? At ang nagre-reklamo, Kristiyano. Hindi ba yan? Anong reklamo? Ang reklamo po, marites. Kalahin mo lang. Yun ang reklamo. Tapos konti na lang, mapunta ng CMA. So, kung ikaw mananampalataya ka, di ba? Dapat umpisa pa lang, natapos na nung tinanong ko, sabi ko, isang kung hindi na nagkasundo, CMA. Pero pareho kayong Kristiyano. Hello? So, hindi ko alam kung ano yung mga tinatawag na past hurts. Amen? Yung ba nakasakit sa iyo ng damdamin? Kung ikaw man na nakasakit ng damdamin,
Dalawa lang naman yan eh. Pwedeng ikaw ang nakasakit ng damdamin, o ano ba? O ikaw ang nasaktan, di ba? Kasi mahirap kung isang physical eh, no? O kaya yung verbal. Ano ba mas mahirap? Verbal o physical? Anong hurt ang mas mahirap harapin? Verbal. So, sa mag-asawa, di ba kapag ang asawa mo, hindi na kumibo yan? Ano yon? Yung bang merong silent war sa loob ng tahanan? Di ba? Mas okay naman na ikaw ay talakan. Hello? Kesa naman manatili tahimik yan, meron ng kinigim-kim. At magugulat ka, bukas pangalawa, nakasabit na yun sa dingding. Nagbigti na. So, ito po, yun lang sa tatlong bagay na ito, na sabi nga, forget means no longer to be influenced by it or to be affected by it. Yun pala ang ibig sabihin nito. No? Totoo po ba na kapag ka merong nakasakit sa iyo ng damdamin, totoo po ba yung kasabihan na forgive and forget? Pwede? You can forgive and yet you can also forget? Or you can forgive and not to forget? Ha? Di ba madalas natin ipinapayo? Kalimutan mo na yun. Ganun ba? Yung bang mawawala na sa utak mo yun? Yung nagawa sa'yo? Yung ginawa sa'yo? Tama po ba? Or you can forgive and not to forget. Ano ibig sabihin ito? Kasi nga, kasama po sa dapat pong talikuran. Kasama sa tinatawag na, sabi nga uli, forgetting what lies behind. What does forget means? Ano ibig sabihin ng forget? Pagkalimot? Huwag nang aalalahanin? O naaalala pa rin? Pero, hindi ka na apektado. Ganun po ba yun? Kasi po, ang katotohanan, may mga tao na nakagawa sa atin na hindi maganda. Mga masasakit na karanasan sa ibang mga tao. No? Pero, sabi nga, ang ibig sabihin pala ng salitang forget, meaning to say, no longer to be influenced by it or no longer to be affected by it. That is the meaning of the word forget. Hindi ibig sabihin, kalimutan mo na. O magkaroon na ng amnesia. Ganun ba yun? Hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Yung mga nakagawa sa atin na hindi maganda, pwede po natin mapatawad. And yet, at the same time, hindi ka na apektado sa nagawa niya mali sa'yo. Hindi ka na nai-influensyahan noon. Pero, nasa utak mo pa yun. Tama ba? Nasa kaisipan pa rin natin yun. Yung mga gumawa sa atin, yung mga nagawa natin na hindi maganda. Tama po ba? Kaya hindi po, para bagang malabo yung kasabihan, forgive and forget. Sa ibang kahulugan. Ito pala ang tunay na kahulugan ng forget. Inuulit-ulit ko po, no? Forget means no longer to be influenced by it.
sabihin, halimbawa, nagsashabu ka dati. Forget na. Ibig sabihin, hindi ka na magsashabu ngayon. Tama ba? Oo. Ano ba, alam mo naman, celebration ng Christmas, birthday ng ating Panginoon Kristo. Naglalasing ka dati. Hello? Ibig sabihin ng forget, hindi ka na influenced by it. So yun po yung may mga narinig kang salita na hindi maganda. May mga tao na nagano sa'yo, yung nag-down sa'yo. Paano mo i-apply yung forget? How to apply? Yung sinasabi ng mga talata na ito, nasa utak mo yan. Di ba? Pero, hindi ka na dapat apektado diyan. Amen po ba? Hindi yung sobrang apektado ka. May narinig ka na hindi maganda, sobrang apektado ka. Ayaw ka na magsimba. Kasi narinig ko kay sister, ganito. Ayaw ka na magpatuloy kasi ganito. Apektado masyado. Ang tunay na mananampalataya, ang mature na pananampalataya, may narinig ka man. Tama ba? Meron man nagsabi sa'yo, o meron man nanakit sa'yo, hindi ka apektado ng mga bagay na yon. Bagkus sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan, ikaw ay magpapatuloy at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ang dami natin mga past hurts experience. Relational man yan, neighbor man yan, diba? O sa family man yan. So, ibig sabihin, ang itinuturo ko sa atin, huwag ka nang masyadong magpa-apekto sa mga pangit na karanasan. Amen? Huwag ka nang masyadong magpa-apekto sa mga pangit na narinig. Gaano man kapangit ang mga bagay na yan, titiyakin ko po sa biyaya at grasya ng Panginoon, kung ikaw ay magre-react ng maganda, aayusin ng Panginoon ang lahat ng nasa kapaligiran mo. Amen. Amen. It means that we break the power of the past by living for the future. Amen. Ibig daw kong sabihin na kaya natin i-break yung kapangyarihan ng mga nakaraan sa pamamagitan po ng pamumuhay ngayon. Amen? So, yun po yung itinuturo ng Biblia o sa bawat isa po sa atin. In other words, we cannot change the past, but we can change the meaning of the past. Amen? Amen? Amen. Hindi na po natin kayang baguhin ang mga nangyari sa atin sa nakalipas na taon. Amen? Away man yan, di ba? Kung ano man mga pangit na mga karanasan niyan, ang po pwede po natin mabago kung paano po natin ito haharapin ngayon sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen? So pwede pala yun. Katulad na lang ni Joseph, anong ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya? Ibinenta siya, di ba? Ano ba? Inilagay sa balon, inilagdag sa balon, tapos pinalusan talaga ng kanyang mga kapatid. Pero later on, naging governor. Kita nyo? Yung inaapi-api, itinataas ng ating Panginoon Diyos. Amen. At nung maitaas na siya, ang sabi niya, ipinahintulot ito ng Diyos na mangyari sa atin para sa kapakanan ng nakakarami. Amen? So hindi mo tinitignan yung mga pangit na karanasan na magiging daan para ikaw ay bumigay. Sabi sa katabi mo, huwag kang bibigay. Kahit iniisip mo nang bumigay. Di ba iba sa atin bumigay na nga Huwag ka yung konting kibot, bibigay ka, hindi po maganda yan. So, yan ang unang puntos. How to set our goals according to God's will.
forget the past, or talikuran na, iwaksi, no? Huwag nang isip-isipin, lalo tigit, yung mga pangit na karanasan. Pangalawa, forward on what lies ahead. Ang sabi po ng verse 13b, o D, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind, and reaching forward for what lies ahead. Ibig sabihin, sa kasalukuyan po, kailangan po natin harapin kung ano po ang kasalukuyang status ng ating po mga buhay. So, one thing I do, meaning focus. Amen? Focus for what? Focus saan? Focus sa mga ipinapagawa ng ating Panginoon Diyos. Amen? Focus sa ipinapagawa sa inyo ng Panginoon sa barangay. Di ba? Kung ano ang calling ng Panginoon sa atin o sa inyo, gampanan po natin yun. At titiyakin ko nga sa inyo, no? Pag nag-focus ka na talagang ililinyada mo, isasama mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos sa trabaho mo, titiyakin ko po sa inyo merong promotion. Amen? Sabi nga, promotion comes not from the east, nor from the west, but promotion comes from the Lord our God Himself. Amen. So, gano'n lang. Focus lang tayo. So, sabi nga, too many Christians are busy in many things. Kapag ikaw po ay maraming ginagawa at hindi nakatutok sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka magiging achiever. Mahirapan ka maging matagumpay. Kaya dapat alam mo kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Pag nalaman mo ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, tutukan mo yun. Amen? Talagang lakaran mo yun. At sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos, yung pong tagumpay ay Kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. One thing I do. Sabi nga po kay Martha, kasi po nagre-reklamo na rin sa dami ng kanyang mga ginagawa. Sabi ni Lord sa kanya, one thing is needful. And the Lord Jesus Christ explained it to Martha, no? When she criticized her sister Mary in Luke chapter 10 verse 42. Nasabi nga ni Martha, Lord, baka po pwede naman patulungin mo sa kusina yung kapatid ko. Eh sabi ni Kristo, isang bagay ang mabuti. Ano ang mabuti? Si Mary ay umupo sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Nakinig sa mga aral ng ating Panginoon Jesucristo. At yun po ay pinakamahalaga sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pag nakikinig ka, magdadala ito sa iyo sa pananampalataya. Ang nakikinig, magdadala sa iyo ito sa pagsubok. Kaya tingnan po natin kung alin ang mas mahalaga, i-priority po natin. So alin po ang mas mahalaga? Ang mahalaga ay walang iba, kundi unahin natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kasunod na ito, yung mga pangangailangan po natin ay idadagdag na lang ng ating Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Sabi nga, no athlete succeed when and by doing everything. The winners are those concentrate and focus their eyes on the goal. Amen? Ang mga nagiging mga matagumpay ay nakatutok, nakapokus kung ano ang gusto niyang
mangyari sa kanyang buhay, sa kanyang hinaharap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And the winners are not allowed to look and focus on distractions. Amen? Yung mga matagumpay daw po, hindi niya hinahayaan na ma-focus o matutok ang kanyang paningin doon sa mga sagabal. Lahat ng mga sagabal, yan po ay nilalagpasan niya na lang. No? Hindi ka dapat ma-stumble doon. Hindi ka dapat bumigay sa mga sagabal na yon. Bagkos, ang pinakamagandang gawin, yung mga sagabal na yan, na nakahadlang o humahadlang sa ating pong goals in our life, gawin po nating tungtungan ng ating pananampalataya upang sa ganon, maabot po natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. So, reaching forward to what lies ahead, meaning focus on the future. So, pangatlo po, how to set properly our goals. Verse 14, ang sabi po ng talatang 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang buhay na nasa langit. So, ano yung unang puntos natin? What is our points? Forget what lies behind. Pangalawa, reaching forward for what lies ahead. At ngayon po, pressing on. Doon po sa ating pong tinatawag na patutunguhan. Sa Tagalog, tanawin ang bukas. Kaya nakatutok tayo ngayon sa 2026. Focus and determination. Sabi nga, finishing well is more important than starting well. Amen? So, yung pong ang pinakamahalaga, hindi po yung ikaw ay mabilis na tumakbo. Di ba? Hindi yung parang kada kaagad ng napakabilis. The issue is not all about how you start well, but the issue is all about how you to finish well. Amen? So, doon po sa finishing well, ay ito po ay papunta doon sa goal ng Panginoon kung ano po ang ipinapagawa niya sa bawat isa po sa atin. In other words, it is not enough to run hard quickly, but not finish the race. Amen? Hindi raw po sapat yun. Ang mahalaga, matapos mo ang trabaho na ipinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? May kanya-kanyang trabaho ang Diyos, ang pinapagawa ang Diyos sa atin. No? At ang pinaka-lundo po ng mga bagay po na yan, magampanan po natin kung ano man ay papagawa ng Panginoon sa atin. So, sino po yung mga magiging matagumpay? Yung pong mga tao, sabi nga, they live in a disciplined life and remove their comfort sin. Yun daw po mga tao na nabubuhay ng disiplinado at inaalis o pinapatanggal sa Panginoon yung mga kasalanan na kanyang nagawa o nagagawa. So, tatlong bagay po yung atin pong pinag-usapan. Tapos na po o matatapos na ang 2025 and we are looking for 2026. Katulad po ni Apostol Pablo, may ipinagawa ang Diyos kay Pablo. Pero sa tulong at biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos, nagsimula ang Pablo na matagumpay. Inalagaan niya ang gampanin na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Tinrabaho niya ito at nakatutok po siya doon po sa tinatawag na finish line.
So, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nga ng kasabihan, we don't know what the future holds, but we know who holds our future. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa 2026. Hindi natin alam kung anong magiging mga kaganapan sa taon na ito na darating. Basta alam po natin, meron Diyos na tumawag sa atin. Meron Diyos na nagligtas sa bawat isa po sa atin. At bilang mga piniyayaan ng ating Panginoon Diyos ng kaligtasan, sana katulad din Pablo, na ang kanyang layunin, sabi nga po ng talatang 10, I want to know Christ and I want to experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Kakaibang goal na meron pong goal si Apostol Pablo. Makilala ang Panginoon ng lubusan sa kanyang buhay. Maranasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Kahandaan na magsakripisyo. Kahandaan na mag-alay ng buhay dahil ang Diyos ang unang nag-alay ng buhay para sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na amin po pinag-aralan sa umaga po. Thank you, Lord, for the life of Apostle Paul. Isang dating makasalanan, isang dating nabuhay ng lihis sa iyong kalooban. Pero sa biyaya mo po, Panginoon Diyos, naranasan niya ang kabutihan mo. Naranasan niya ang grasya mula sa iyo. Kaya katulad po dito, Pablo, Panginoon Diyos, buksan mo po ang aming po mga mata. Hayaan mo po na makita po namin, Panginoon, ang katuturan ng iyong ginawa alang-alang sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na ano man po mga pasakit, mga mistakes, mga mali na nagawa po namin, Panginoon, sa taon na 2025. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maiwaksi na ito. Talikuran ang mga bagay po na ito. At ngayon po ay lalakad po kami, Panginoon, sa taon na 2026. Ang aming panalangin, buksan mo po ang aming mga spiritual eyes. Patuloy po na kami po ay nakatingin sa iyo, Panginoon. Nakatuon ang aming mga mata doon sa finish line, Panginoon Diyos, na kung saan ikaw po ay naghahantay. At ikaw, Panginoon, ang nakahandang magbigay ng mga rewards sa bawat isa po sa amin. Help us, Lord, na maging faithful kami, maging tapat po kami sa pananampalataya. Meron po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa taon ng 2026. Lalo po kami maging masipag. Lalo po kami maging maalam sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon. I-priority ka namin. Unahin ka namin, Panginoon Diyos. Salamat po ng maraming. Hallelujah. Patuloy po tayo.